Eto pa nga yung video mga mare na nasa probinsya pa nga kami na gumawa nga kami ng ubi halaya. Kaya naman tara samahan nyo ako, panoorin nyo mula umpisa hanggang dulo. Hindi ko na nga nabidyohan mga mare yung pagbalat ko nga dyan ng mga ubi at pagsala nga nung mga ubi mga mare. Hindi ko alam kung nabidyohan ko ba talaga o na-delete na nga lang dito sa gallery ko. Kaya naman dito na nga lang ako mag-umpisa sa paggadgad nga nitong ubi mga mare. At tingnan nyo naman sobrang dami, isang planggana nga ito na ginadgad na ubi. Nung matapos ko na nga gadgarin ito mga mare ay sinalang ko na nga dito sa malaking kawali at eto na nga mga mare, nilagyan ko na nga muna siya ng tubig para naman kat papaano maluto pa nga siyang mabuti. Naisip ko nga dito mga mare na lalagyan ko nga sana ito ng gata, kaso nga lang hapon na nga ito alanganin na nga, tapos kukuha pa nga kami ng nyog tapos babalatan kakayurin sa nga pipigain. Medyo matrabaho talaga to mga mare. Kaya naman imbis na gata nga yung ginamit ko ay nilagyan ko na nga ng ilang basong tubig para naman kahit papaano ay hindi nga ito masyadong tuyo at maluto pa nga itong mabuti. Nilagyan ko na nga muna ito mga mare ng dalawang condense na malalaki. Bali, dalawang condense na malalaki at saka dalawang maliliit nga yung ginamit ko dito mga mare. Pagkatapos sinalo-halo ko na nga ito muna mga mare at tingnan nyo naman sobrang dami nga talaga nito. Halos hindi ko na nga mahukay yung ilalim. Tapos ito pa mga mare, hirap na nga akong maghalo dyan. Sobrang init pa talaga. Diyos ko, para talaga akong nasa impyerno. Ganun. Sa mga oras na yan mga mare ay naku, alalang-alala talaga ako sa skincare ko mga mare. Paano ba man? Sayang naman kasi yung iba na skincare. Wala ganun. Kasi itong tigil sa paghahalo mga mare para naman hindi matutong yung ilalim. Pagkatapos maya-maya konti ay nilagay ko na nga itong dalawang maliliit na condense. Kung tutuusin kasi mga mare, sa ganito ba naman kadaming ube mga mare ay kulang talaga yung dalawang condense na malaki at saka dalawang condense na maliit. Kaya naman dinagyan ko pa nga ito ng kalahating kilong asukal. Kasi nga mga mare, nung tinikman ko nga ito ay hindi pa nga ako nasiyahan sa tamis. Kaya naman naisipan ko nga itong lagyan ng dalawang tigo 1/4 na asukal. O mga mare, ako lang yata ang gumawa ng ubi halaya na naglagay ng asukal. Bahala na dyan. Basta ang importante nga ay tatamis nga ito. Sunod ko na nga inilagay dyan mga mare itong star margarine nga. Bali 1/4 kilo nga itong binili namin at medyo nga nakukulangan nga ako. Pero wala naman akong magagawa mga mare dahil wala nga ditong bilihan ng ganyan. Kaya sabi ko nga kung ano nga yung kalalabasan nito na lasa, ayun na nga yun. Bahala na nga yung kumain dyan mamumroblema sa lasa. Ganun. Dito kasi sa probinsya mga mare, hindi nga nila alam itong gawin itong ubi halaya. Kaya nga hindi nga nila alam gawin, kaya naman umabot nga ng ganun katanda yung mga ubi nila dahil hindi nga nila alam kung anong luto pag ginuha nila kaya ito. Naman sabi nga ng mga kapitbahay ng mama ko nung binigyan ko nga ito ay masarap nga daw, pero para sa akin ay hindi nga ako masyadong nasarapan. Ganun. Pero para sa kanila mga mare ay masarap na nga ito kasi nga hindi nga nila ito natitikman ng ganitong luto dito. Kaya naman pag binigyan mo nga sila ng ganun ay naku, tuwang-tuwa na nga sila mga nung mare. Nung naluto na nga ito mga mare ay nilagay ko na nga ito dito sa dahon dahil nga wala nga kami ditong hulmahan kaya ganito na nga paraan ang ginawa ko. Tapos ilalagay ko nga lang ito sa dahon pagkatapos ay hulmahin. Bahala na kayo, panoorin nyo kung paano ko nga ito wala gawin. Kasi talaga akong maisip na lagyan mga mare kundi itong dahon pagkatapos nga bibilugin ko nga lang siya yung parang paublong ba tapos ilalagay ko nga doon sa loob ng plastic labo para naman maporma nga siya na parang halaya talaga. Dami nga din talaga akong ginawang ganito mga mare kasi ito nga yung ipamimigay namin dito sa mga kapitbahay ng mama ko at pati na rin yung may-ari nitong ube mga mare, patitikimin ko nga din sila. Tapos halos nga lahat ng kapitbahay nila mama dito, pero hindi naman lahat, yung medyo malapit-lapit lang sa mga bahay. Tapos yung mga kamag-anak nila yun pinabigyan ko nga din para naman kahit papaano makatikim nga din ganun sila. Kasi talaga ako mga mare, pagka mayroon nga akong niluluto lalo na pag sobrang dami nga, mahilig talaga kasi ako magbigay sa mga kapitbahay. Dahil ganun. Sa ganito karami nga ito mga mare, kahit marami nga kaming pamilya ay hindi nga namin ito maubos dahil sa sobrang dami nga nito. Kaya naman imbis na masira nga ito, ipamigay na at namin. At habang gumagawa pa nga ako dyan mga mare, tingnan nyo naman si mama nanonood ng cellphone tapos kumakain na nga siya ng ubi halaya. Tapos tingnan nyo nga si Isay mga Mario, tamang chill-chill yan, nood-nood lang kung yarn. Dito pa nga sa Maynila mga mare gagawa ng ganyang karaming ubing halaya mga mare, ay naku, ang laki talaga ng gagastusin mo dahil bukod sa bibilihin mo pa nga yung mga ingredients ang mahal-mahal na, ay mahal pa nga din pati yung ube. At least dito sa probinsya mga mare ay hihingiin or bibigyan ka na nga lang tapos yung mga sangkap na nga lang yung bibilihin mo tapos namahalan ka pa nga dahil nga mahal nga din talaga ang bilihin dito sa
probinsya. Kung alanganin nga talaga yung budget mo, ay tiyak talagang matitipid mo nga yung niluluto mo. Kaya naman, paminsan-minsan ay hindi ka rin naman gaano nasarapan. Pero okay na rin kahit papaano, at least makatikiman lang ng ubi halaya. Dahil dito ang mga tao sa probinsya, mga mare, nako, blessing na sa kanila to pag nakatikim sila ng ganitong pagkain. Sayang nga mga mare, kung malapit nga lang kayo dito, hay nako, bibigyan ko talaga kayo ng matikman nyo naman yung gawa. Kaya naman kung umabot kayo dito sa kapanood ng video ko, hay salamat naman mga mare at pinagtsatsagaan nyo yung voiceover ko. Pa-like, follow, and share naman mga mare. Yun lang, bye!